At sa wakas, sa unang beses ay nagtagpo ang labi nila. Hindi yun halik ng sigaw, kundi halik ng dalawang pusong mahaba ang tinahak bago nagtagpo sa gitna. Mainit at malambot at puno ng katapatang walang salitang kayang ilarawan. Napatigil si Ron, hindi dahil sa pagkagulat kundi dahil tama ang lahat. Gumanti siya. Marahan sa simula at parang natatakot basagin ang sandaling yun. Pero nang hawakan na ni Ben ang bewang niya, nawala ang preno. Naging mas matagal ang paghalik, mas malalim, mas sabik, na parang matagal na nilang pinigil. Hindi ito marahas at hindi rin bulgar, pero malinaw na puno ng pagnanais na maging totoo ang lahat. Pumikit ang shop sa dilim, pumikit ang paligid sa ulan, at ang liwanag ng kandila ang nibigay ng huling tanong. Ito na bang simula natin? May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin. Sa loob ng isang tahimik na eskinita sa San Emilio, may bagong bukas na pet shop na ang pangalan ay Ben's Paws and Waters. Hindi ito malaki, hindi rin ito magarbo, pero ramdam mo agad ang init mula sa mga maliliit na paw prints sa pader hanggang sa amoy ng bagong linis na kulungan. Sa likod ng counter, nandoon ang may-ari, si Ben, 25 anyos, tahimik, maasikaso, at may pusong inuuna lagi ang mga aso bago ang sarili. Hindi niya pinapangarap na maging mayaman. Hindi niya pinapangarap na maging sikat. Ang pangarap niya, mula pagkabata pa ay ang magkaroon ng pet shop. Dahil ilang beses na siyang nawalan ng aso, hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil walang sapat na supply ng pagkain, gamot, at gamit para sa mga alaga sa lugar nila noon. Bawat pagkawala ng alaga, parang may piraso ng kabataan niyang umalis kasama ng buntot na hindi na muling gagalaw. Kaya nang sa wakas ay binuksan niya ang tindahang ito. Hindi lang ito negosyo. Ito ang pangarap na binuo ng pangungulila, pasensya at pagmamahal. Samantala, sa kabilang banda ng syudad, may isang lalaking tila kabaliktaran ni Ben. Maingay at makulit. Lagi may hawak na camera o cellphone. Yun si Ron, 22 anyos at pet influencer. Hindi siya typical na content creator. Hindi siya nagbablog tungkol sa sarili niya. Ang mga bida sa videos niya ay pawang mga aso at pusa, mga produktong tinetesting niya, mga pakain na nire-review, at rescue pet na binibigyan niya ng spotlight para makahanap ng bagong tihanan. May natural siyang charm na hindi pilit. Parang tuwing humahawak siya ng aso ay lumalambot ang mundo. At tuwing umingiti siya sa camera, may lamig na natutunaw sa puso ng nanonood. Pero kahit maraming likes, marami rin ang hindi nakakaalam. Ginagawa niya ang lahat ng content na iyon hindi para magpasikat, kundi para makatulong sa mga pet owners na hirap sa resources. Kasi nung bata pa siya, halos ilang beses siyang nawalan ng ilagang pusa dahil wala silang mahanap na tamang gamot. Sa madaling salita, si Ben at Ron, kahit hindi pa nakikita, ay parehong hinubog ng pagkawala at pagmamahal sa mga alagang hayop. Isang araw napansin ni Ron ang bagong pet shop habang naglalakad kasama ang golden retriever niya na si Mochi. Nag-update sana siya ng story ng mapatingin na signage. Ben's Paws and Wonders, Grand Opening. Tumigil si Ron. Tahimik niyang tinitigan ang pinto para may tawag na hindi niya maipaliwanag. Bagong pet shop? Pulong niya. Baka dito na natin ipag-groom si Mochi?
Tumahol si Mochi at parang sumang-ayon. Sa kabila ng salamin, si Ben naman ay nakayukong nag-aayos ng mga shampoo at clueless na may paparating na taong literal na nakakabit sa camera at kapalaran. Hindi pa nila alam, pero sa unang pagtingin pa lang mamaya ay may magaganap ng kabog, hindi lang ng buntot, kundi ng puso. At doon magsisimula ang kwento ng pet shop owner at ng influencer na pet lover sa isang pagpapagroom na hindi nila malilimutan. Pagpasok ni Ron sa Ben's Paws and Wonders, agad siyang sinalubong ng amoy ng shampoo at aso na bagong linis. Tumahol si Mochi, excited, para bang nakasense ng bagong adventure. Nakapwesto si Ben sa likod ng counter, nag-aayos ng mga vitamins nang marinig ang kaluskos ng pinto. Pagtingin niya, halos mahulog yung hawak niyang bote. Yun yung influencer ah. Hindi man niya kilalang personal si Ron, ilang beses na niyang nakikita ang mga videos nito. At totoo nga, mas magaan at mas maaliwanag pa ang presensya nito ng live. Maganda kung makangiti, mababait ang mga mata, at may dala pang golden retriever na parang tauhan sa isang fairy tale. Hi po, good morning, bati ni Ron, sabay angat ng camera niya. Bago lang tong pet shop, ang ganda naman dito. Napakapit si Ben sa iprong suot niya at biglang nahiya. Oo, bagong bukas lang, sagot niya. Pilit na steady ang boses kahit nanginginig ng konti. Welcome nga pala. Hindi sinasadya ni Ron na naka-on ang camera for vlog mode. Sanay na kasi siya. Once na nasa magandang lugar, automatic ang instinct. At dahil doon, sa frame ng kanyang camera, nakita ng libo-libong future viewers ang unang ngiti ni Ben. Guys, look! May nakita tayong bagong pet shop dito sa San Emilio, sabi ni Ron habang umiikot ang camera. Biglang naniga si Ben. Ay, wag mo ko i-video. Pero huli na. Nakahuli na ang lente ng isang bagay na hindi niya kayang itago. Yung ngiti niyang hindi niya napansin na lumabas dahil kay Ron. At napansin yun ni Ron. Sorry po, pero ang ganda kasi ng vibe dito. Tapos ang linis talaga, sabi niya. Ibinaba ng kaunti ang camera out of courtesy. Unang beses ko kasi dito, pero agaan sa pakiramdam. Hindi alam ni Ben bakit biglang may sumagi sa kanya. Parang ihip sa dibdib. Salamat, sagot niya. At habang naglilibot si Ron, kinukunan ng short clips ang mga racks ng shampoo, ang mga kolyar, ang mga treats, at ang cute na paw-shaped signage sa loob. Nakamasid lang si Ben mula sa counter. Hindi dahil bantay sarado siya, kundi dahil naguguluhan siya kung bakit biglang ang ganda paruorin nitong tao ito na nililipad ang camera sa paligid ng shop niya. At hindi niya maiwasang ngumiti nang makita si Ron na may magandang admiration. Ang ganda ng pagka-setup mo, Kuya Ben, sabi ni Ron, habang kunwari minamasdan ng mga kagamitan. Instagrammable, malinis, at halatang high quality ang mga items. Deserve mong i-feature to sa vlog ko, sabi niya. Napakagat si Ben sa loob ng pisngi niya. Para siyang sinahugan ng kilig. Huwag mo naman masyadong i-focus, nakakaya, sabi niya. Pero ang ngiti niya ay mas mukhang nagsasabi na, sige pa. Tumawa si Ron. Hindi yung pilit o pang-content. Yun yung tunay na kanyang pagtawa. Mahihain ka pala, Kuya Ben. Napaatras si Ben. Umiwas ng tingin ng kaunti. Hindi naman, medyo lang. Sakto, sabi ni Ron habang nilalapit si Mochi sa counter. Kasi ako naman, madaldal. Balanse tayo. Doon nila pareho naramdaman na parang mas tumahimik ang mundo. Sa sandaling yun,
Habang umiikot ang camera at habang nakangiti si Mochi at naglalaro ang liwanag sa shop, may relasyon ng unti-unting nabubuo. Hindi halata, hindi sinasabi, pero naroroon, nag-aabang. At si Ben na matagal nang sanay sa katahimikan ay ngayon lang nakaramdam ng ganitong uri ng kaba. Yung kabang walang sakit, kundi may kasamang kilig. Hindi pa tapos si Ron sa pagkuha ng mga shots nang maisipan niyang mag-interview na maikli kay Ben. Sanay siya dito. Quick questions lang. Pang B-roll, pang transition. Pero habang nakatingin siya kay Ben, parang may gumuhit na ideyang hindi niya basta ma-dismiss. Kuya Ben, tawag ni Ron. May lambing na hindi sinasadya. Pwede kitang ma-interview ng konti para sa vlog? Biglang tumigil ang kilos ni Ben. Nakahawak pa siya sa leash display pero parang nakalimutan ang bitawan. Ako? Medyo nagturo pa siya sa sarili. Bakit naman? Ngumiti si Ron. Yung ngiti parang nagsasabing, relax lang, safe ka sa akin. Kasi ang ganda ng shop mo, sagot niya. At gusto kong malaman nila kung sino yung taong nagtatayo nito. Mas authentic pag may mukha ang kwento. Hindi makagalaw si Ben. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi siya sanay na may humahanga sa gawa niya ng ganito kahalata. Pero kung ayaw mo, it's okay, dagdag ni Ron. Hindi naman sa ayaw, sumagot si Ben. At ang kinakabahan pero may halong saya. Medyo kinakabahan lang talaga ako. Tumawa si Ron ng malumanay. Madali lang to, promise. Ipakita mo lang kung gaano mo kamahal yung ginagawa mo. At dahil doon pumayag si Ben. Sinet na Ron ang kanyang camera. Inadjust ang lens at pumwesto sa anggulong may magandang ilaw. Hindi niya namalayang parang siya mismo ay excited. Okay kuya, sabi niya. 3, 2, 1, action! At doon tumingin si Ben sa camera. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, tumama ang tingin niya hindi sa lente kundi mismo kay Ron. At parang umikot ang mundo. Kuya Ben, bakit mo naisip magtayo ng pet shop sa lugar na ito? Kasabay ng paghinga niya ang unti-unting pagluwag. Kasi kailangan ng mga tao ng lugar na may sapat na gamit para sa alaga nila. Lumaki akong maraming beses ang nawalan ng aso dahil walang mabibilhan ng gamot o pagkain. At ayoko nang maranasan niya ng iba. Napatigil si Ron. Hindi dahil pang video ang sagot, kundi dahil totoo at masakit at maganda ang pagkakasabi ni Ben. Talagang pinapahalagan mo sila, bulong ni Ron, kahit naka-record pa. Tumango si Ben. Ako kasi yung unang gumagamot ng lungkot ko nung bata pa ako. Parang utang na loob ko na rin na alagaan ng iba. Hello guys! Welcome back sa channel. Kung gusto nyong ma-shoutout sa next video, mag-comment lang kayo dito sa baba. Kahit simpleng hi lang or kung taga saan kayo. Pinabasa ko lahat ng comments nyo. At baka kayo na ang susunod kong mabanggit. Kaya comment na para lagi kayong kasama sa kwentuhan natin dito. Oh, batiin muna natin yung mga nagko-comment sa atin. Hello sa iyo Ben na taga Tarlac, Benedict Santos, SM5LJ. At kay Eliseo Timtim ng Antipolo, Eliseo Timtim 8257. Magandang gabi sa inyo. Habang tumutuloy ang interview, may nangyari na hindi nila pinlano. Habang sumasagot si Ben, hindi niya maialis ang mata kay Ron. At habang nakikinig naman si Ron, parang sa bawat salita ni Ben ay may kung anong humihila sa paglapit niya. Ibiniba ni Ron ang kamera nang hindi sinasadya. Pero hindi pa tapos ang interview. Hindi niya namalayan na masyado na siyang nakatingin kay Ben at hindi sa screen. Nagtama ang mga mata nila. Hindi yun aksidente at hindi biro. Isa yung tingin na parang nagsasabing, ngayon na kita nakilala pero bakit parang matagal na kitang kilala?
At si Ben, na sanay magtago ng emosyon, ay napalunok. Hindi dahil natatakot, kundi dahil may kakaibang kabang gumugulong sa dibdib niya. Mainit at buhay na buhay. "Ron," mahinang sabi ni Ben, "okay ka lang?" Nagasing si Ron na parang nahulog mula sa ulap. "Ha? Oo naman. Sorry." Pinulot niya uli ang kamera. Pilit bumabalik sa role bilang isang content creator. Pero kahit anong gawin nilang dalawa ay hindi na mabubura ang tinginang yun. Hindi na mawawala ang sandaling yun. At natapos ang interview na parehong nakangiti nang hindi nila namamalayan. Habang tinatype ni Ron ang quick caption para sa clip, napansin niya si Ben na umupo sandali. Hinahaplos ang isang maliit na aso sa basket. At sa hindi maintindiang dahilan, gustong-gusto niyang lumapit. Gusto niyang tanungin kung okay lang ito. Gusto niyang makilala pa siya. Hindi bilang pet shop owner, kundi bilang taang nagkwento ng puso niya sa harap ng kamera. At si Ben naman, hindi mapigilan ang sariling ngumiti kapag naisip niyang na-interview siya ni Ron. At kung bakit ang tingin ni Ron ay kanina pang parang merong sinasabi kahit wala namang salita. Isang tingin na bumubulong. Simula pa lang to. Matapos ang maikling interview na puno ang shop ng tahimik na excitement na hindi nila pinangalanan, si Ron ay nag-iikot pa rin. Kuha rito, kuha roon. Habang si Ben naman ay nagpapanggap na busy kahit ang totoo, kanina pa niya ramdam ang init sa pisngi niya. "Kuya Ben," tawag ni Ron. Hawak ang listahan ng mga shampoo. "Okay lang ba na i-check ko yung ingredients ng mga products para ma-recommend ko sa mga viewers ko?" "Sige," sagot ni Ben. "Kung gusto mo, ipapakita ko sa iyo yung mga bagong stocks. Ito, dito banda." Lumapit si Ben sa shelf. Sumunod si Ron. At mas malapit kaysa kinakailangan. At habang tinuturo ni Ben ang isang bote ay sabay silang umabot dito. Isang segundo, isang saglit, isang maliit na pagkakamali. Nagtagpo ang mga kamay nila. Diretso, buo, walang alinlangan. At doon, parang may munting kidlat na dumaan mula sa daliri hanggang dibdib. Hindi agresibo, hindi malisyoso, pero malinaw. May kuryenteng hindi nila napaghandaan. Nagulat si Ron, hindi dahil nahawakan niya si Ben, kundi dahil hindi niya agad binawi ang kanyang kamay. Parang natigil siya sa hangin. Si Ben naman ay napalunok, pero hindi rin makagalaw. Parang ayaw niyang alisin ang kamay niya, kahit responsable at mahiyain siyang tao. Pero sa wakas ay kumilos si Ben. Bahagya niyang inatras ang kanyang kamay kahit mabagal. Kahit halos ayaw pa. Pasensya na," bulong niya at halos hindi marinig. "Hindi ko sinasadya." Napakamot sa batok si Ron. Namula ng kaunti. "Hindi, okay lang. Ako kasi yung nagmamadaling umabot." Pero habang nagsasalita sila, ay parehong nakayuko. Hindi dahil nahihiya, kundi dahil pareho nilang naramdaman ng spark. Pag-angat nila ay nagtagpo ang mga mata nila. Hindi awkward, hindi mabilis. Pero isa itong tingin na parang nagsasabing, "Nararamdaman mo rin ba?" Si Ron ang unang ngumiti. Yung simpleng ngiting may lambing. Yung tipong nagtataka, pero natutuwa. "Ang lamig ng aircon mo, Kuya Ben." Pero humaba ang tawa niya. "Pero ang init ng kamay mo." Natawa si Ben. Halatang kinakabahan pero masaya. "Ganun ba?" "Oo," sagot ni Ron. Napapahawak pa sa dibdib na parang pinapakalma ang tibok. "Tingin ko hindi aircon ang problema." Namula si Ben ang hindi niya napipigil. Yung pulang umaabot hanggang leeg. At si Ron, hindi maiwasang tumitig ng mas matagal. May aso pang umuhol mula sa grooming table,
na parang nanunukso. "Kuya Ben," sabi ni Ron. Mahinahon, hindi pa biro, at hindi pa utos na parang vlogger. "Salamat ha, at pinutuloy mo ko at hinayaan mo akong kumuha ng mga shots." Tumingin si Ben at nagiging totoo ang ngiti. "Masaya rin naman ako nandito ka." Nagtagal ang tingin. Mas matagal kaysa dapat. At sa sandaling yun, sa gitna ng pet shop na amoy shampoo, may nangyaring hindi nila ipinaplano. Isang tahimik na pag-amin na nagsisimula na silang mahulog kahit hindi pa sila nagsasalita ng kahit anong malinaw. Hapon na nang biglang bumilis ang ulan sa labas. Maliwanag pa sana ang araw pero para may bumagsak na ulap at sinarado ang buong kalangitan. Si Ben ay nag-aayos ng mga resibo sa counter. Si Ron naman ay nakaupo sa sahig kasama si Mochi. Hinahaplos-haplos ang balahibo nito. Tahimik ang pet shop. Yung klase ng katahimikang hindi nakakailang, hindi rin nakakapagod at para may sariling himig. Hanggang biglang nag-brown out. Kasabay noon ay ang mahinang sigaw ni Ron. "Uy, brown out!" Parang may humugot ng hangin mula sa dibdib ni Ben. "Nagba-brown out talaga dito kapag malakas ang ulan," paliwanag niya. Pero kahit sinasabi niyang normal lang, ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Silang dalawa lang ang tao sa loob ng shop. At ang tanging ilaw ay ang manipis na sikat mula sa labas. Tumayo si Ron at lumapit kay Ben. "May kandila ka?" Tumango si Ben. Kinuha niya ito sa drawer, sinindihan, at saka inilagay sa maliit na mesa. Sa pagsindi nito, nagbago ang kulay ng paligid. Nagkaroon ng gintong init sa balat nilang dalawa. At doon nagsimula ang tensyon na parang mabagal nang maakyat mula sa hig hanggang sa dibdib. Lumapit si Ron para i-check kung okay si Ben. Pero nang magtama ang mga mukha nila sa liwanag ng kandila, parang hindi na sila makahinga. "Kuya Ben," mahina at halos pabulong. "Kinakabahan ka ba?" Hindi nagsinungaling si Ben. "Oo." "Bakit naman?" tanong ni Ron. Pero alam naman na nila pareho ang sagot. Hindi umiwas si Ben. Hindi rin siya tumingin sa sahig. Tumingin siya diretso sa mata ni Ron. Buo ang loob. "Kasi nandito ka." At doon huminto ang mundo. Ang ulan sa labas ay parang naging tunog lang ng malayong tambol. At ang kandila ang tanging saksi. Lumapit pa si Ron. Hindi agresibo, hindi nagmamadali, at hindi nangaangkin. Pero malinaw na may hinihila siyang hindi mapigilan. "Ben," mahinang bulong. "Hindi ko alam kung dapat ba to, pero gusto kong malaman." Hindi niya natapos dahil lumapit si Ben. 1 pulgada lang pero sapat para magsulubong ang hininga nila. At sa wakas, sa unang beses, nagtagpo ang labi nila. Hindi iyon halik ng sigaw, kundi halik ng dalawang pusong mahaba ang tinahak bago nagtagpo sa gitna. Mainit, malambot, at puno ng katapatang walang salitang kayang ilarawan. Napatigid si Ron hindi dahil nagulat, kundi dahil tama sa pakiramdam ng lahat. Gumanti siya. Marahan sa simula at parang natatakot basagin ang sandaling yun. Pero nang hawakan na ni Ben ang bewang niya, ay nawala ang preno. Naging mas matagal ang halik, mas malalim, at mas sabik na parang matagal na nilang pinigil. Hindi marahas at hindi bulgar, pero malinaw na puno ng pagnanais na maging totoo iyon. Pumikit ang shop sa dilim. Pumikit ang paligid sa ulan.
At ang liwanag ng kandila ang nagbigay ng huling tanong. Ito ba ang simula natin? At ang sagot ay hindi sa salita, kundi sa paraan ng pagdikit ng labi at paghawak sa balikat na nagsasabi ng oo. Hindi pumali ang gabi at hindi rin naman sila sumobra. Dahan-dahang bumababa ang eksena sa init na marahang pinili at sa tagpong hindi na nila tinakwil. Kinabukasan maliwanag ang araw, pero si Ben hindi pa rin sigurado kung paano haharap kay Ron. Nagising siyang may ngiti na parang ayaw mawala, pero may kaba rin na parang biglang lumaki ang mundo niya. Ano ba nangyari kagabi? Ano ba itong nararamdaman ko? Binuksan niya ang shop ng mas maaga kaysa dati. Naglinis ng counter, nag-ayos ng mga botelya na parang mag-e-exhibit, at parang gustong ayusin pati tibok ng puso niya. At bago pa siya matapos ay bumukas ang pinto. At pumasok ang lalaking hindi pa rin niya kayang tignan nang hindi nangingiti. Napakasimple lang ng suot ni Ron, pero para kay Ben, parang may dalawang liwanag ito. Medyo namumula rin ang tenga nito at halatang kinakabahan. Good morning, Kuya Ben. Bati ni Ron. Medyo sablay pa ang tono. Hindi niya alam kung lalapit ba, ngingiti o yayakap o uupo na lang sa sahig kasama si Mochi. Good morning din, sagot ni Ben. Pero mas malambot ang boses niya kaysa dati. Nagkatinginan sila. Ilang segundong walang gumagalaw. Parang bumalik ang gabing yun. Ang ilaw ng kandila at ang halik na hindi nila kayang pagsisihan. Pero bago pa sila makapag-usap tungkol sa nangyari, Kuya Ben! Isang customer ang biglang pumasok, bitbit ang Shih Tzu. Si Aling Trina. Kilalang chismosa ng barangay. Good morning po, pati ni Ben, at mabilis na nag-ayos ng postura. Tumingin si Aling Trina kay Ron, mula ulo hanggang paa. Nakangiti ng marahas. Ay, may bago tayong pogi dito ah. Ikaw yung nagva-vlog? Yung pogi na kasama ni Ben kagabi. Sabay sulyap sa dalawa. At yun, sabay silang namula. Tita, hindi, ano kasi, nagkanda-utal-utal si Ron. Si Ben naman ay napahawak sa batok, namumula hanggang tenga. Customer lang po siya, nagpag-groom ng aso. Customer? Taas kilay ni Aling Trina. Nako iho, kung customer yan, bakit parang may kuryente sa pagitan nyo? Literal na napatingin sila sa sahig. Ay, hindi po ah. Sabay pa sila. Sabog ang boses. Natawa si Aling Trina. Ay nako, huwag kayong mag-alala. Hindi ako marites. Pero alam namin nilang hindi totoo. Pero bago pa umalis, ay idinugtong pa nito. Basta kung anong meron sa inyo, alagaan nyo. Ang mga pusang naliligaw, may dahilan sila bakit sa isang bahay sila pumapasok. At yun na nga ay lumabas siya. At biglang katahimikan. Parehong hindi makatingin sa isa't isa. Hanggang napatawa ng mahina si Ron. Pilit tinatakpan ng mukha. Grabe, pati ba naman dito may marites? Napangiti si Ben. Tumingin kay Ron ng mas matapang ngayon. At least wala tayong tinatanggi. Tumingin si Ron. Diretso, tahimik at totoo. Ben, bulong niya. Kung okay lang sa'yo, gusto kong ituloy ito. Hindi agad sumagot si Ben. Pero ang ngiti niya, yung tipong konting pilipis ng labi, konting pag-angat ng mata, at yun ang sagot. Gusto ko rin, sagot niya. Simple pero desidido. At doon, kahit hindi sila nagyakap o naghalikan, ay alam nilang
may simula na silang hindi na kailangang itago sa iba. Hindi lahat ng koneksyon ay kailangang ipilit. Minsan, kusang nangyayari. Sa gitna ng tahimik na araw, o sa liwanag na kandila, o sa pagkakamaling hawak na nagbigay ng kakaibang spark. Kung may mga taong nagpapagaan ng mundo mo, huwag mo siyang itulak palayo dahil lang natatakot ka. Ang pagmamahal ay hindi laging grande. Minsan, nag-uumpisa ito sa mga simpleng bagay, gaya ng pagngiti ng dahan-dahan, at nakukumpirma sa pag-amin na nagsasabing, gusto rin kita. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin.